Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Kasama po ninyo ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa puntong ito ay magbibigay tayo ng pahayag hinggil po dito sa another lousy, comedic, parang komedyante na pahayag ni Senador Bendalo Erwin Tulfo. Pumapapel siya, kagaya ni Tota Sen at ni Ping Lacson, na parang mga tagapagtanggol the defense team ni Marcos at Romualdez sa Senado rather than being the senator for the Republic of the Philippines for the interest of the Filipino people. So itong si Bendalo Erwin Tulfo, nagpahayag na kung siya lang daw ang masusunod nung nakaraang press conference niya, I think 2 days ago lang, ay ayaw niya rin po na magkaroon pa ng unprogrammed appropriations. Talaga ha? At ito ay dahil nagkaroon ng petition for certiorari upang magkaroon ng review and ruling ang Korte Suprema hinggil po sa unprogrammed appropriations na ginagawa ni Marcos at nila Romualdez at ng pamunuan ng gobyerno ni Marcos. Noong 2023 budget, ang unprogrammed appropriations na pinalusot ng sindikato ni Marcos at nila Martin Romualdez, 805 billion pesos. 805 billion pesos unprogrammed appropriation yan ha. Almost 1 trillion, the first time in the history ng Philippine budget. In 2024, pinalusot naman ni Martin Romualdez at nila Marcos more than 500 billion pesos unprogrammed appropriations. In 2025 budget, almost 400 billion din ang unprogrammed appropriations. At ngayon, sa 2026, 150 billion pesos ang unprogrammed appropriations. Ano po ba ang unprogrammed appropriations, mga kababayan? Ang unprogrammed appropriations po, ito ay bahagi ng budget. Wala po ito halos sa National Expenditures Program. Subalit ito po ay parang contingency. Pang-emergency lang, sakaling may mangyari o may mga pangyayari at kaganapan sa ating bansa, doon ka huhugot para magkaroon ka ng elbow room. Mayroon kang leeway na kapag napirmahan na ang budget, may pwede kang maglagay ng projects dyan, papupunduhan mo. According to the prerogative ng presidente. So ang unprogrammed appropriations, wala pong regular funding. At ito, mga kababayan, ay naka-standby lang. Pero pwede pong punduhan at pwede kang maglagay ng projects dyan para anytime pwedeng ganunin ipatupad ng presidente. Yan ang unprogrammed appropriation. So parang standby na pork barrel na wala pang pundo, inaantay mo pa. Ang unprogrammed appropriations po, nanggagaling ang pundo niyan sa mga bagong buwis o excess na mga buwis na ipinapataw sa mamamayan. So doon yun ilalagay. Kung may nakuhang mga 30 billion, ilalagay mo yan doon at magpapatupad ka ng projects. Yan po ang diskarte sa unprogrammed. Excess o new taxes. Pangalawa, mula po sa mga savings ng gobyerno, kagaya ng ginawa nila sa PhilHealth ni Marcos at nila Ralph Recto, kinuha nila ang 60 billion pesos at inilagay sa unprogrammed na mga proyekto upang ipatupad ni Marcos at ipalabas. Na sinabi ng Korte Suprema, yan ay invalid. Yan ay criminal act. Tantamount or equivalent yan to technical malversation. Na ang pundo na para sa pagpapalawak at pagpapadami ng benepisyaryo at benepisyo na pwedeng i-cover ng public health insurance ng PhilHealth ay kukunin mo at ilagay mo sa unprogrammed. Ganon din ang ginawa nila Marcos at Ralph Recto sa 107 billion pesos na Philippine Deposit Insurance Corporation. Wala pa po itong pending case or challenge sa Supreme Court. Pero kaparehong-kapareho po ang ginawa nila itong Philippine Deposit Insurance Corporation para po ito sa pangangalaga ng mga depositors na kapag nagkaroon ng krisis sa pananalapi sa bangko, ay mayroon pong mapaguhugutan ng insurance payment sa mga depositor sa pera nila. 107 billion pesos po yan.
kinuha at nilagay din sa unprogram. So, mula po sa buwis or excess na tax, mula sa mga savings ng government-owned and controlled corporations, at ang pangatlo, pangungutang. Sa mga inuutang ng gobyerno, yan po ang ibang bahagi niyan inilalagay sa unprogrammed appropriations. Ano nga ulit ang binabanggit ni Ka Eric? Ang unprogrammed appropriations po ay parang pork barrel na naka-standby at anytime po ay pwedeng lagyan ng pundo. Ayan. So, yan po pala ang unprogrammed appropriation. Ang regular appropriation sa budget, ito yung mga naka-itemize sa loob ng budget ng mga agencies of government na binuo na at doon po ay kinonsolidate sa National Expenditures Program ng National Budget Committee na sila po ang gumagawa ng draft nito ng mga budget ng gobyerno at i-consolidate yan at ipapasa as NEP, National Expenditures Program. Yan po ang mga regular item budgets. Sa ilalim po ng ruling ng Korte Suprema hinggil sa pork barrel, noong panahon ni Noynoy Aquino, at ito po ay may epekto ng batas, sinabi ng Korte Suprema bawal po ang lump sum budget style. Ibig sabihin lump sum po, maglalagay ka lamang ng item pero walang detalye at malabo, vague, very broad, kagaya ng ginawa ngayon ni Marcos. Sa 2026 budget, mayroon siyang inilagay dyan sa Department of Agriculture na assistance to farmers and fisher folks in need. 10 billion pesos. Ano yun? Yon. Yan po ang mga lump sum style ng budgeting. Improvement and maintenance of farm-to-market roads. 33 billion sa Department of Agriculture kay Marcos din yan. Yan ang tinatawag na lump sum budgeting. Bawal po yan sa ilalim ng doktrina at prinsipyo ng saligang batas na gumawa ka ng budget na pwede po na ma-misinterpret at pwede po na ma-implement ng ayon lamang sa diskresyon ng agency of government o ng isang opisyal ng gobyerno. Kailangan naka-itemize at nakadetalye po yan. Yan din po ang naging tugon ng Korte Suprema tungkol doon sa DAP or Development Acceleration Program or Development Acceleration Fund or PDAP. Lahat ng ito pork barrel yan, sabi ng Korte Suprema. At bawal po yan. Ngayon, itong si Marcos ang pinaka-notorious at sila tambaluslos pagdating sa unprogrammed appropriations. Challenge po ito ni Congressman Igay Eresi. At sumakay naman si Lola Laila de Lima. Mahilig talaga itong sumakay si Lola Laila de Lima, no? Para lamang mapansin na naman siya, kinwestiyon daw nila. Pero ito ay main initiative ni Congressman Igay Eresi na i-question sa Korte Suprema ang validity, constitutionality, and legality ng mga unprogrammed appropriation sa loob ng budget ng bansang Pilipinas o ng ating gobyerno. So, sumakay din po itong si Sylvester Bendalo Erwin Tulfo. Yun ang pangalan niya sa kanyang US passport na dinaya niya. Sinurrender niya lang dahil mabubuking na siya. Hindi pa natin nalalaman ang dahilan ng Estados Unidos o ng US government. Bakit hindi ito hinabol si Sylvester Erwin Tulfo na nandaya ng US visa niya at ng kanyang US passport. 'Di ba mga kababayan? Baka na-recruit ito ng CIA. Kaya may senador ang CIA sa loob natin, ano? Bakit hindi ito hinahabol ng US State Department at ng otoridad ng gobyerno ng Amerika ang pandaraya niya sa kanyang passport at US visa? Itong si Erwin Sylvester Tulfo, mga kababayan. So si Bendalo Tulfo, sabi niya, kung ako lang masusunod ang kanyang pagmamayabang sa press conference niya, mas gusto ko zero ang unprogrammed appropriations. Kulukoy. Style mo bulok nung ikaw ay nasa kongreso, nang ikaw ay hindi katanggap-tanggap na maging DSWD Secretary, na ikaw ang author nito at si Romualdez na mga ayuda-ayuda na peke, bakit ka pumipirma ng unprogrammed appropriations? At bakit mo ipinagtatanggol ang sindikato na budget ni Marcos? At ngayon, nasa Senado ka, magimik-gimik ka pa na kung ikaw lang masusunod, hindi mo papayagan na may unprogrammed appropriations.
ikaw bilang vice chairperson yata ng BICAM representation ng Senado sa BICAM, ba't ka pumirma? At bakit hindi ka nagpahayag na tinututulan mo itong sindikato na unprogrammed appropriations? Ngayon na may dumulog sa Korte Suprema, magpapel ka. Yan po ang mga style bulok na tawag na ginagawa ng isang trapo. Traditional bulok na politician. Kaya, pinagtatawanan tuloy ng taong bayan itong si Bendalo Sylvester Tulfo sa kanyang mga pahayag dahil nung panahon na siya ay nasa ACT-CIS at nandyan sa gobyerno ni Marcos, kasabwat at barkada ito ni Romualdez at nila Saldico sa mga kasindikatuhan sa budget, tahimik ito dahil nakikinabang din po ito. Dapat nga maimbestigahan din ito kung ano ang mga insertions na ginawa nito sa panahon na siya ay nasa ACT-CIS. No? At ang ACT-CIS, itinuturo po yan na naging negosyo nila Tulfo at pinagkakakitaan nila sa Kongreso. Kagaya ng pagkasabwata nila Eric at Edvic Yap na magkapatid, na ngayon ay nahabol na dahil kagaya po nitong Garjola ay involved din sa maraming mga kasindikatuhan sa budget at pangungurakot na issue na itinuturo na sangkot sila. Yan. Kaya sablay ka na naman, Bendalo Sylvester Erwin Tulfo. Huwag mong bulahin ang taong bayan. Sa sinasabi mo na kung ikaw lang ang papayagan at masusunod, hindi mo na sana dapat binigyan ng budget pa ang unprogrammed appropriation o papayagan na magkaroon ng unprogrammed appropriations. Sapagkat dyan po tinatago ang mga sindikato sa unprogrammed appropriations. Kaya, nang ito ay idudulog sa Korte Suprema, pwede itong ma-review na ito ay isang standby pork barrel. Ito po, dito lang kay Marcos nangyari na sa kanyang budget cycle po, bilyon-bilyon na mga pondo ang nakalagay sa unprogrammed appropriation upang later on, ang kanyang inuutang ay pupunduhan niya doon. At ang kanyang mga kinukuha sa mga savings ng government-owned and controlled corporations, kagaya po ng nangyari sa PhilHealth na pondo at pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation ay ilalagay po niya doon sa unprogrammed appropriations. Sapagkat only the President, upon recommendations ng kanyang budget secretary, only the President can put funding and make the release of unprogrammed appropriations para sa mga proyekto na yan. And for the last 3 years ni Marcos, more than 4,000 flood control projects na maanomalya at sindikato ay pinatupad ni Marcos at pinapunduhan gamit ang unprogrammed appropriations. Yan ang hindi masyadong nadidiinan sa public discussion on the systematic and widespread operations of plunder. Si Marcos pala talaga ang nakapagpa-release at nagpa-release na pupunduhan at ipatupad ang 4,000 plus flood control projects mula 2023, 2024 at 2025 chargeable to unprogrammed appropriations. Because under the Executive Order number 92, only the President can cause the release, the funding, and the implementation of programs and projects na ang charge ay nasa unprogrammed appropriations. Kaya, kung totoo itong mga gimmick pang propaganda ni Bendalo Erwin the Sylvester Stallone Tulfo, di dapat noon pa, nung nasa Kongreso pa siya sa House of Representatives, sinabi na niya ito, na dapat ang mga budget naka-itemize, may detalye, naka-assign sa mga agencies, at hindi po ito vague o malabo. Hindi naman dahil nakinabang din siya, at author ito kasama ni Romualdez ng mga AX at mga akap-akap na yan, no? Yan po ay sindikato sa budget nila, na pinagkakitaan nila. Ngayon, sa Senado, nais ni Tulfo, nito ni Bendalo Tulfo, na ipakita sa taong bayan na siya ay crusader din laban sa pandaraya sa budget. Walang maniniwala sa iyo, pati kay Lacson at kay Tuta Soto, cleanest budget. Cleanest budget ka to? Ano itong sinasabi na 10 billion na pork barrel ni Marcos sa Department of Agriculture? Ang title niya, Assistance to Farmers and Fisher Folks in Need. Wow, walang item. 10 billion po yon mga kababayan nakatago, nakabaon sa Department of Agriculture at si Marcos ang magpaparelease niyan. Siya ang gagamit. May 33 billion pa na maintenance and development
of Farm to Market Road. So 43 billion pesos po ang itinago, ibinaon ni Marcos sa Department of Agriculture nakaparking bilang pork barrel. O bakit tahimik dito si Bendalo Tulfo? Bakit tahimik dito si Tuta Soto? And 138 billion pesos ang total na ayuda nila. Na ang gagamit nito, sila din. Sila Marcos, sila Romualdez, para sa kanilang panunuhol. Political bribery fund po o pondo sa panunuhol sa politika ang kategorya nito mga AX, AKAP, MAX, TUPAD. Niloloko nila ang taong bayan at pinapalabas na inaayuda. Ang ayuda ginagamit yan sa emergency, sa kalamidad. Sa mga panahon na may matinding sakuna o mga disgrasya o kalamidad na kinakaharap ang bansa. Hindi po yan regular budget, pero naging regular budget dahil ginagamit sa political na panunuhol. Sa maruming laro ni Marcos at nila Romualdez para maging mabango sila sa mga local officials at pati sa taong bayan. Kaya 138 billion ang panunuhol na pundo in the maskara of ayuda. Ayan. O bakit tahimik kayo dito? Bendalo, Tuta Sen, and Ping Lacson. Alam naman ninyo na ang ayuda ay mali. Imbis na ilagay po yan para sa pagpapalakas ng agrikultura, pagpapadami ng trabaho ng mga manggagawang bukid, i-modernize at i-mechanize ang agriculture at palakasin ang ating industrial manufacturing capability, ang 138 billion pesos ginawang ayuda, ginawang tamad at palaasa ang mga Pilipino, subalit ang totoong layunin dyan ay panunuhol yan. Upang maging mabango at makadiskarte ng pabor si Marcos sa mga local politicians at pati na sa mga taong bayan sa pamamagitan nitong ayuda-ayuda. Ito pa, ang sinasabi ninyo na malinis na budget, sana punta po ang budget noong 2025 na magpapatayo si Marcos ng 15,000 classrooms, ang naipatupad lang 23 classrooms sa public school natin, high school and elementary. Sana ito? Ngayon may 24,000 classrooms target kayo, pero hindi alam ng taong bayan saan ito. Ay hindi pa nga ninyo na ipaliwanag ang 2025 budget kung anong nangyari sa 15,000 classrooms na ipoproyekto ninyo. 23 lang ipinatupad ng DPWH. Na-realign ba ito? Yun. So, ngayon papaniwalain nila tayo na ang budget ay malinis, intended para magserbisyo sa taong bayan. Kaloko. At ito pa, mangungutang sila para punuan ang budget deficit. Ang budget deficit ngayon ni Marcos umaabot ng 1.7 trillion pesos. Ibig sabihin ganun po ang hahanapin niyang pundo mula sa pangungutang, ikakapital niya at isasangkalan niya ang taong bayan. Sapagkat ang koleksyon lang na targeted out of the 6.7 trillion pesos na budget for 2026, mga around 5 trillion lang ang makokolekta ng gobyerno mula sa kanyang mga buwis, customs duties, taxes at iba pa. Ibig sabihin, kulang tayo taon-taon ng 1.5 to 1.7 trillion pesos. Kaya taon-taon po nangungutang si Marcos sa kung saan-saan na mga international and domestic creditors. Ang SESTE, pinupundo nila yon sa pandaraya na standby pork barrel na kinukurakot nila yung unprogrammed appropriations. Kaya nga sa panahon po ng kanyang bilang presidente, mula po 2023-2025 hanggang ngayon, si Marcos po ay nangungutang para yung pandaraya sa budget na itinatago nila sa unprogrammed appropriations, mga insertions nila ay mabigyan ng pundo at siya lang makakapagpa-release. And then sasabihin niya, ang inosente siya, ang may sala, si Saldico. Wow! At ito ngayon, dahil nabubuking siya na konektado kay Bunuan, itong si Congressman Contractor Edwin Garjola ng CWS Party List. Kulukoy, ginamit pa niya ang Construction Workers Party List na pangalan. Sindikato ito pala na konektado sa mga sindikatong Bombay at kay Diskaya at kay Manny Bunuan. Itong si Garjola. Kaya mga 500 accounts and insurance policy ang hinabol ngayon sa kanya at pina-freeze order ng Anti-Money Laundering Council. Si Garjola ay bata-bata, barkada
ng DPWH Secretary ni Marcos na pinatakas na nila itong kulukoy na si Manny Bunuan na nasa Amerika ngayon at hindi pa nakakabalik sa Pilipinas. Kumpari o inaanak niya ito si Garjola at si Garjola ay tinuro ni Saldico na yan ay isa sa mga sindikato. Kasama po ni Congressman Dong Gonzales ng Pampanga at nila Stella Kimbo, yan sila ay mga sindikato sa Alipores ni Martin Romualdez. Hindi po ito hinahabol ni Marcos. Itong si Garjola, mukhang ilalaglag din kagaya kay Saldico dahil konektado din pala sa mga diskaya ang kanilang operations. Kagaya po nito ni Jojo Ang ng Oswag Ilonggo, Eric Yap ng Benguet, Ed Vic Yap ng AXIS at itong si Congressman Momo. Ito po mga tinuturo ito sa mga nakakakilala sa kanila na mga nagbibenta ng mga proyekto ayon sa mga contractors. Kasabwat si Manny Bunuan ng DPWH. O bakit hindi inimbestigahan at hindi hinabol ang mga accounts ni Manny Bunuan, pinatakas pa ni Marcos papuntang Estados Unidos. Kasi si Marcos mismong naglagay kay Bunuan bilang conduit, daluyan ng sindikato na operations mula sa budget papunta sa pag-release at mga ghost projects at kung paano kamadahin at katayin ang pera ng bayan. Kasama si Saldico, may isa pang Edwin Garjola na lumalabas. Ayan. At ngayon, nabulgar na konektado sa mga sindikato ng mga Bombay na nagpapautang sa Pilipinas. Hindi po yung 5-6 na Bombay na maliitan. Billions po itong negosyo ng mga Bombay na ito. Nakasabwat ni Garjola na ito, na kontraktor ng CWS Party List Garjola. At si Martin Romualdez at si Garjola at ang Tingog Party List ay mayroon pong mga sabwatan din sa mga ghost projects o mga pagbebenta ng projects ayon po sa ulat na nakukuha natin na ngayon lumalabas, pati ang mga diskaya at iba pang kontraktor at iba pang mga kontraktor na kongresista na nandyan, Jojo Ang ng Oswag Wasaag Ilonggo Party List, Eric Edvic Yap sa AXIS at saka Benguet, Momo, at itong si Dong Gonzales, no? Lahat sila po nakinabang ng bilyon-bilyon mula sa pandarambong at korupsyon na involved, hindi lamang sa flood control projects, kundi sa iba pang mga infrastructure projects, lalo na ng panahon ng sindikato ni Bunuan sa DPWH upon the guidance and supervision ni Marcos at ni Romualdez. Ayan. Kaya mabuti na lang at inilabas ng Billionaire News itong pagkaka-freeze order sa mga accounts, ari-arian at mga negosyo ni Garjola sapagkat kailangan may bulgar po na ang trails or yung dugtungan ng criminal activities sangkot po sila Marcos at Romualdez dito sa mga taong ito. At mayroon pang hindi nahahabol at napaparusahan. Kagaya nila Dong Gonzales, Stella Kimbo, Congressman Momo, at itong mga contractors na binanggit po natin. Kaya po may mga pagpapahayag na lumalabas ngayon, kagaya ng pahayag ni Colonel Odi Mungaw. Mga kababayan, abangan po ninyo ang iba pang mga paglilinaw at mga pagbibigay punto ni Ka Eric dito sa ating video analysis at video talakayan. Sa gusto pong sumuporta kay Ka Eric at sa ating Bangon Sambayanan People's Movement, ang ginagamit nating GCash line at ang ating line of support ay ang 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710. Kay Langging po yan, Rohilda Celis. Maraming salamat, mga kababayan. Please don't forget to like, share, promote our videos, and promote our channel, subscribe, and invite our mga kababayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po muli si Ka Eric. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.